Wala nang intro-intro, kasama na naman ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers sa mga teams na interesado kay Bradley Beal after ng report na wino-workout na ng Phoenix Suns at kampo ni Beal ang potential buyout. Well, wala naman bago doon, pero ayon sa report, kasama sa mga nag-aabang kay Beal ay ang mga team ng Bucks, Miami Heat, pero ang frontrunner ay ang LA, pero Clippers. Ang pag-trade ng Clippers kay Norman Powell para kay John Collins ay sinasabing parte ng paghahanda nila para ma-assign si Bradley Beal. Hindi ko alam kung may internal agreement na sila, pero kung matuloy nga si Beal sa Clippers at mako-close pa nila ang deal kay Chris Paul, matik championship contender ang Clips na may Kawhi Leonard, James Harden, Lolo Paul, John Collins, Ivica Zubac at Brook Lopez. May average pa si Beal last season ng 17 points, 3.3 rebounds at 3.7 assists per game. Kung tutusin, okay pa naman yung stats niya. Nagmumukha nga lang hindi magandang tignan dahil sa taas ng kontrata niya. Pero kung sa ganyang stats, makukuha mo lang siya sa veteran minimum deal o pang mid-level exception, malaking bagay na yan para sa team na mapupuntahan niya. Habang sa Bucks, well, compare sa Clippers, mas kailangan ni Giannis ng katandem sa scoring ngayong wala na si Dame sa team. And who knows? Baka bumalik yung dating stats ni Beal nung nasa Wizards pa siya dahil dalawa na lang sila ni Giannis ang maghahati sa scoring load. Remember sa Phoenix Suns with Booker and KD, para silang nag-aagawan sa floor at umabot pa sa point na nilagay nila si Beal off the bench para lang mas ma-maximize ang talent ng tatlong superstar. Kaya I'm sure mag-fit din to si Beal sa Bucks. Pero interested din ng Warriors, Lakers at Heat. Pero saka na lang pag-usapan niya pag may kumilos na sa kanila. Puro ganyan Bahala kayo dyan. Habang kinumpirma na ng president ng Pacers na si Kevin Pritchard, hindi na nila susubukang pabalikin si Tyrese Haliburton para sa next season at isasagad na ang pahinga at recovery para mas maihanda para sa 2026 to 2027 season. Well, it makes sense. Ang ruptured Achilles kadalasang tumatagal ng 9 hanggang 12 buwan ng recovery at susundan pa yan ng rehab at conditioning. Hindi ko alam kung bigay na lang ba muna ang next year para sa Pacers o gap year kumbaga. Ayon sa team, competitive but cautious season ng atake. Obviously, hindi naman sila magre-rebuild dahil nakip naman nila yung core nila except kay Miles Turner na napunta sa Bucks at gagamitin nila yung next year para mag-develop ng kanilang mga batang core. Hindi sila magre-rebuild pero nangangamoy tanking. So tingnan natin kung anong klaseng competitiveness ang tinutukoy ng Pacers next season. Pero kung mapapanatili nga nila ang kanilang core tapos makakakuha pa sila ng medyo mataas na pick next year, mukhang magandang paghahanda ngayon para sa pagbabalik ni Tyrese Haliburton.